Tapos sasabihin mo, dinadagdagan ko ang ebanghelyo. Yung paggawa ng mabuti, hindi ko dinagdag na sa ebanghelyo yon. Inalis lang mga baptist. Ayan ang dapat. Tawagin mo yung pinakamataas sa inyo. Ayoko kita. Kung hindi ka ministro, ayoko kitang kadiskusyon. Ang hamon mo kasi diskusyon eh. Sabi mo, hinahamon ka ng mga kapatid mo. Nung sabihin mo, kung ano sabi mo, I quote, Kuya, kung mahal mo kami, patunayan mo sa harapan ni Brother Eli na tama yung iglesia mo, aanib kami sa'yo. Maganda yan. Eh kung ang gusto mo, patunayan mo, yan ang hamon mo, humanap kayong pastor mo pinakamataas sa inyo sa Baptist. Hindi ikaw, dahil hindi ka naman yata pastor eh. At kung pastor ka, abay kawa-awa naman mga kapatid mo, no? Biro mo, iniwan ka ng kapatid mo, sumama sa akin. Baka may nakita silang liwanag na hindi makita sa inyo. Bakit? Unang-una, mali ang presumption nyo, ang deduction nyo. Pagka pala anak ng Diyos, ligtas na. Hindi totoo yan. Maging sa mga anghel, na mga unang tinawag na mga anak ng Diyos, may mga nagkasalat na pahamak, ibinulid sa kalaliman. No? Naging mga demonyo. Tapos sabi mo, anak ng Diyos, ligtas na. Mali yan kapatid, wala kang batayan dyan. Ang Diyos pwede niyang bawiin ang kanyang espiritu. Pag nagsalaula ka, kagaya nung miyembro sa Korinto, ligtas ba yun? 5:1 hanggang 3, kapatid na Daniel, ng unang Korinto. Sa kasalukuyay nababalita na sa inyo'y may pakikiapid. At ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hentil.